Amen and amen. Ulitan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah.
sa amin ay nagmamahal. Thank you, Jesus. Patuloy na magpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay. Karapat-dapat ka ng lahat ng papuri at pagsalamat, Lord.
Worship Him. Open your mouth. Worship Him. Yes, open your mouth. Worship Him. Hallelujah. He is worthy to be praised. Lift up the name of Jesus in this place. Worship Him. Hallelujah. Oh, we worship Him. Oh, church, open your mouth. Worship Him. Oh, we worship Him. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. You are the King of Kings and you are the Lord of Lords of our life. We lift up your name in this place. We magnify your name in this place. We honor you. We give reverence unto you, Lord Jesus. Oh, Rabba Shaka Rabba Baba. Worship Him. Oh, Rabba Baba Baba. Oh, the presence of God is in this place. Worship Him. Hallelujah. There is power in His presence. There is healing in His presence. There is liberty. There is freedom. There is joy. There is peace in His presence. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Karapat-dapat na aming ialay ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri sa iyo. Tunay nga na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat. At Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay na meron po kami. At hindi lamang yun, Panginoon, kami ay yung itinako sa iyong bahay panabahan. Na kung saan sa lugar na ito, Diyos, nananahan ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Lord, salamat. Dahil sa araw na ito, kami naniniwala at nananampalataya, Panginoon, na hindi ka lamang mangungusap sa amin, kundi ang bawat isa, Panginoon, ay iyong palalakasin, iyong pagpapalain, iyong hihipuin. Lord, makakaranas kami ng kalayaan, makakaranas kami ng pag-asa, because you, Jesus, is our hope. Salamat na kahit dumating man kami, Panginoon, sa isang kalalagayan, naabot na namin, Panginoon, ang tagumpay. Kitang-kita na namin, Panginoon, Lord, ang kaganapan ng iyong mga pangako sa aming pong mga buhay. Pero may mga pagkakataon ng Diyos na kami ay pinanghihinaan ng loob. May mga panahon ng Diyos na kami
ay nawawalan na ng pag-asa. Nais na namin tumigil. Ayaw na namin magpatuloy. Pero salamat, Panginoon, dahil meron kang pangako na aming pong panghahawakan sa aming mga buhay. At ang mga pangako mong iyon, O Diyos, ay lagi nakalaan sa iyong mga anak. Kaya, O Diyos, minsan pa sa umagang ito, kung paano namin ibinigay ang aming lubos na pagpupuri at pagsamba sa iyo sa lugar na ito po, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa iyo ang kabuuan ng aming pong pagtitipon. Wala pong ibang maitaas kundi ikaw lamang. Wala pong ibang mapakinggan kundi ikaw lamang, Jesus. At wala pong ibang maitaas kundi ikaw lamang. Kaya minsan pa, salamat dahil sa umagang ito, uuwi kami at aalis kami sa lugar na ito na naladala ang iyong inihanda sa aming pong mga buhay. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ibinibigay, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat may magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Morning po sa bawat isa. Pakisabi po sa iyong katabing kapatid, ako'y masaya, katabi kita ngayon. Amen. Praise the Lord. Ilang araw na lamang, ilang linggo na lamang. Amen. Pastohan na. Yung iba, kinakabahan na. Pero, dahil nag-aalala, maraming mga inaanak ang dadalaw sa kanila. Pero salamat sa ating pong Panginoon sa mga nakalipas na mga taon ay ating pong naranasan ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, ang kanyang provisyon sa ating pong mga buhay. Na kahit paulit-ulit taon-taon dumarating ang ganitong sitwasyon sa ating pong mga buhay, yung ganitong mga okasyon, pero hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? At isang bagay ang napakaganda, no? Yung Diyos na sumama sa atin ng mga nakaraan na taon, yung mga lumipas na taon, siya rin yung Diyos na sasama sa atin sa darating na taon ng 2026. Amen? Ang bilis ng panahon. Dati-dati, nag-aalala tayo, malungkot po tayo dahil panahon ng pandemic, ang daming mga sitwasyon na hindi natin alam kung yung mga plano ba natin ay mangyayari pa o matutupad pa. At may mga panahon sa ating pong mga buhay na lahat po tayo natatakot dahil hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero tingnan nyo, ilang taon na ang lumipas, ang mga tao na lubos na nagtitiwala sa ating pong Panginoon ay masigla, masaya at laging umaasa sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sa umagang ito ay ating pong pag-aaralan ang isang salita ng ating pong Panginoon na siyang magbubukas sa ating pong kamalayan upang tayo po ay magpatuloy na bagaman dumarating po tayo sa isang kalalagayan na para bagang abot na natin ang katuparan ng lahat, yung kaganapan ng ating po mga plano, kaganapan ng ating po mga dreams, no, na mga ating po mga desire sa ating po mga puso. Pero may mga panahon sa buhay po natin na kung kailan malapit na, ay doon naman na tayo ay nag-aalala kung magpapatuloy po tayo. Kung kailan malapit na at abot na natin, we're almost there, pero may mga panahon na dahil sa mga bagay na unexpected na nangyayari sa ating mga buhay, no,
medyo nangihina tayo at gusto na natin pong huminto at gusto na natin pong tumigil. At dito po sa salita ng Diyos na aking ibabahagi sa umagang ito, ay makikita po natin na anuman ang sinimulan ng Diyos sa buhay po natin, anuman ang mangyari at maranasan natin sa kalagitnaan ng ating pong paglalakbay at pagpapatuloy, isang bagay lamang ang katotohanan na patuloy po nating panghawakan. Anuman ang nasimulan ng Diyos, ito ay Kanyang tatapusin. Amen? Bakit? Dahil ang Diyos ay tapat. Siya ang nagsimula, Siya ang tatapos nito. Pero ang tanong, willing ka ba magpatuloy? Even though you are almost there, pero sa iyong mga nararanasan sa buhay, ay ikaw ay nawawalan na ng pag-asa. Philippians chapter 1, in verse 6. Sabi ganoon ng salita ng Diyos na isinulat ni Apostol Pablo, I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Jesus Christ returns. Ulitin ko po. Sabi ng Apostol Pablo, I am certain. Ibig sabihin, sigurado siya. Amen? I am certain that God, who began the good work within you. Tanong, sino ba ang nagsimula ng mabuting gawain sa iyong buhay? Ang Diyos. Na kahit tayo po ay mga palalo, matitigas ang ulo, kahit tayo po ay paulit-ulit na nagkakasala, nasasaktan natin ang puso ng ating pong Panginoon, pero ang Diyos ay hindi tumitigil na gumagawa ng mga mabubuting bagay sa ating pong mga buhay. Amen? At yung nasimulan ng Diyos sa buhay natin, ano man yan, dahil alam ko po, walang ginawa ang Diyos sa buhay natin na pangit. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Walang pangit na ginawa at ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Lahat ay maganda. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, I am certain that God who began a good work in you will continue His work until it is finally finished. Ipagpapatuloy niya raw. Kahit na paulit-ulit tayo magkasala, kahit na nagiging suwail tayo, kahit nagiging matigas ang ating pong mga ulo, kahit na marami tayong mga pagkukulang, kahit na may mga panahon na gusto mo nang sumuko, yung nasimulan ng Diyos sa buhay ninyo at sa buhay ko, ito ay Kanyang ipagpapatuloy hanggang ito ay dumating sa kaganapan. Amen? Hanggang dumating sa kaganapan. Sabi niya, until it is finally finished on the day when Jesus Christ returned. Ibig sabihin, hanggat hindi dumarating na muli ang ating pong Panginoong Hesus, ang ating Diyos na pinaglagakan natin ng ating pong mga buhay, anuman yung nasimulan niya sa atin, itutuloy niya ito. Amen? Itutuloy niya ito. Na kahit ang daming mga hatlang, kahit ang daming nangyayari sa kalagitnaan ng ating pong paglilingkod at ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang isang bagay napakaganda, hindi titigil ang Diyos. Sabi ko sa iyo katabi, kapatid,
hindi titigil ang Diyos. Tumigil ka man, pero ang Diyos ay hindi titigil. Tuloy-tuloy ang kanyang pagkilos. Kahit ngayong mga panahon na sumurrender na tayo, sumuko na tayo, huminto na tayo sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya, ang Diyos patuloy pa rin kikilos sa buhay mo natin. Patuloy pa rin siyang gagawa ng magaganda. Amen? Tandaan natin, walang ginawa ang Diyos na pangit sa buhay natin. Walang ginawa ang Diyos at gagawin ang Diyos sa buhay natin na ikakapahamak natin. Di ba? Kasi ang plano ng Diyos sa atin, isang buhay na kaya-aya, buhay na ganap, at buhay na kasiya-siya. So kung dumating man tayo sa ganitong kalalagayan, no? Kasi ang pamagat ng aking ituturo po sa inyo, almost there. Ilang linggo na lamang, no? Halos nandun na tayo sa katapusan ng 2025. Ha? Ha? Araw na lang yung tumaya ka ng wedding pero napahagingan yung numero, muntik na. Ha? Pero alam niyo ba, na kahit na hindi lahat ng tao ay nandun sa ganong kalalagayan ng buhay, ay natatanggap nila ang kaganapan ng mga ipinangako ng Diyos sa buhay nila. Kahit na sa tingin nila ay halos nandun na sila, pero marami pa rin sa mga sumusunod sa ating Panginoon na tumitigil. Sumusuko. Yung iba, may kanya-kanyang kadahilanan. Yung iba, personal. Yung iba, dahil sa gawa ng ibang tao. Yung iba, dahil sa kanilang pinagdaraanan na pagsubok, problema, o trials, or persecution sa buhay. So maraming mga kadahilanan kung bakit kahit na sa tingin nila halos nandun na sila, pero tumitigil pa rin sila. Paano tayo hindi magiging biktima at magiging kagaya ng mga ganong klase ng mga tao na they are almost there, pero sila ay nagpapatuloy pa rin. At hindi sila titigil hanggat hindi nila naaabot at hindi nila natatanggap yung sinimulan ng Diyos sa kanilang buhay. Alam niyo po, ang Diyos ay hindi namimili. Ang Diyos, hindi Kanya pipilitin dahil meron tayong tinatawag na free will. Depende sa decision mo, depende sa iyong gagawin na desisyon. Kung ikaw ba ay hayaan mo lamang yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, o ikaw ay magre-resist sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Paano natin maiwasan ang bagay nito? Para hindi tayo maging kagaya ng iba na tumigil. Talagang natanaw na lamang nila yung mga bagay na iyon kagaya ni Moses. Di ba? Ang pangako ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang mandato ng Diyos kay Moses, kung bakit pangungunahan niya ang mga Israelita papunta sa lupang pangako para sila ay makapasok doon. Pero nakakalungkot ang nangyari kay Moses. No? They were almost there, pero si Moses natanaw niya, pero hindi siya nakapasok. Pero paano natin maiwasan ang ganitong kalalagayan? Ano yung mga dapat nating tagalayin? Na bagamat mayroong sinimula ng Diyos at ang pangako ng salita ng Diyos at ito mismo ay kinonfirm ni Apostol Pablo na maging si Apostol Pablo ay kumbinsido. No? At sigurado siya na anuman ang sinimulan ng Diyos sa buhay ng bawat individual na nagtitiwala sa Diyos at nagsuko ng buhay sa ating Panginoon, ito ay kanyang tatapusin. Hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. Meron po mga ibang mga katangian na dapat nating taglayin upang hindi tayo maging biktima nung
Kagaya ng mga tao na sinasabi ko po na they are almost there, pero hindi nila nakamit at hindi sila nakarating doon sa talagang disenyo ng Diyos sa kanilang buhay. Una, na dapat nating taglayin. Perseverance. O tinatawag na katiyagaan. Sabi ganon, ang isang tao na merong katiyagaan ay hindi sumusuko. Sabi mo sa iyong katabi. Ang taong may katiyagaan ay hindi sumusuko. Para tayo mga magsasaka. Nagsabog tayo. Biglang umulan ng malakas. Bumaha, nalubog, namatay yung mga sabog natin. Di ba? Alam mo na ang pinagkakita mo lang ay pagsasaka. Titigil ka ba? Hindi. Minsan nga, natatawa pa nga tayo. You know? Nalusaw yung ating mga pananim, nalusaw yung ating mga sabog. So, anong gagawin natin? Sasabog ulit tayo. Pakitas na kamay ng mga nalusawan dito. Nalusawan tayo. Pero hindi na ako nagsabog. Magtatanim na lang ako ulit. So, makikita po natin na ang bawat taglayin ng bawat isa na merong sinimula ng Diyos sa kanilang buhay, para hindi sila dumating sa isang kalalagayan na sila ay susuko, kailangan meron silang tinatawag ng perseverance. Katiyagaan. No? Na hindi titigil. Huwag na huwag tayong titigil. Don't give up. Dahil, bakit? Malapit na tayo doon sa breakthrough na inihanda ng Diyos sa buhay. Ang hirap kaya yung kung kailan nandun na halos abot kamay mo na yung breakthrough, yung gagawin ng Diyos sa buhay, bigla sabi, ayaw mo na. Amen? Sunod dito yung dahil sa desisyon na kanyang ginawa na hindi siya nakapaghintay, bumigay kagad siya, sumuko kagad siya, bigla siya nagsisibad ng muli. Sayang. Sana hindi na lang ako nagmadali. Sana hinintay ko na lang. Alam ko naman na nandun na, pero bakit tumigil pa ako? Alam nyo, sa buhay po natin, lalo-lalo na sa ating pong pananalangin, may mga panahon na sa ating pananalangin, yes, may mga panahon na meron yung, na tayo nanalangin, pero agad-agad nandun yung kasagutan. Pero meron namang panahon na inaalaw ng Diyos na ang tagal-tagal na nating nananalangin, pero hindi pa natin makita yung kasagutan ng ating pong mga panalangin. Pero minsan, dahil hindi tayo nagiging sensitibo sa ginagawa at kinikilos ng Diyos, at hindi tayo nakapaghintay kung kailan malapit na sasagutin na ng Diyos yung ating panalangin, doon ka naman tumigil. At nawalan ka na ng pananampalataya at pagtitiwala. Pero kung maunawaan po natin yung isang verse sa Biblia na sabi ganon, no? Minsan, ang naalala na natin yung ganito na pangako ng ating pong Panginoon If you ask, you will receive. Pero may sumunod doon. If you knock the door, and the door will be open. Pero kung pag-aaralan natin mabuti, hindi lamang pong isang beses na pagkatok. Sabi nga lang, if you keep on knocking the door, then you will see the breakthrough. Amen? Parang ganito po yun Ito yung pader, nandito ka, gusto mong breakthrough, anong
anong gagawin mo? Magiging invisible ka? To be able for us to have a breakthrough, kailangan mag-persevere po tayo. Kailangan magpatuloy tayo. Huwag tayong titigil hanggat yung pader ng Jericho ay hindi bumabagsak. Iba yung pader ng Jericho, very stable yun eh. Strong at saka mataas. Napaka-imposible sa kanila na sila ay makatawid doon sa walls of Jericho. At ang utos sa kanila, hindi lamang isang beses na iikutan yung walls of Jericho. Bakit sinabi ng Biblia that they need to go around doon sa walls of Jericho 7 times? 7 times kasi pagpapakita na kailangan hindi ka titigil hanggat wala nangyayari. Ganun din po tayo. Kailangan sa ating pong mga buhay, huwag na huwag tayong give up. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, don't give up. Because you are already close to your breakthrough, harvest, and dreams. Dahil very close na lang, malapit ka na sa breakthrough na inasahan mo. Doon sa kagalingan na hinihintay mo. Doon sa financial breakthrough na inaasahan mo. No, malapit na makamit mo yung kaganapan ng iyong mga dreams. Ano ba dreams na Tagalog? Pangarap. Amen? Malapit na. Diba, kung ikaw ay magulang, yung anak mo, kung kailan isang sem na lang, gagraduate na, biglang bumigay pa. Sasabihin nga kay nanay na, Tay, pagod na ako, ayaw ko na. Kung kailan malapit na. Huwag tayong titigil. Para mangyari yun, we need perseverance. Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work will carry it into completion. Galatians chapter 6 verse 9. Ano sabi mo yan? Do not grow weary in doing good. Huwag tumigil. Magpatuloy. Gumawa ng kabutihan, ng mga mabubuting bagay. Pangalawang bagay na kailangan natin taglayin, yung tinatawag na anticipation. Dapat ang bawat isa sa atin merong tinatawag na expectancy. Meron tayong pag-asa. Amen! Amen! Ang mga may pagkakilala sa Diyos ay merong pag-asa. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Dapat may pag-asa ka. Kanino? Sa Diyos. At habang meron tayong pag-asa, full of expectancy yung ating mga puso. Nag-expect ka na meron gagawin ang Diyos na maganda. At pag yun yung dala-dala mo, yung attitude mo na full of expectancy sa iyong puso, kapatid, magiging excited ka lagi sa iyong pagsunod at sa iyong paglilingkod sa Diyos. Hindi yung pag may problema na, Allah na, awa na, susuko na. Amen? Sino mangutang lang ni Abay? Ikaw na lang ang magsimba. Amen? Napektuhan na. Pero kung meron kang pag-asa sa iyong puso, at punong-puno ka ng expectancy sa gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa iyong pamilya, o anumang yan na inilagak mo sa ating pong Panginoon,
magiging masaya ka lagi araw-araw. Excited ka lagi. Amen? Nung pagpunta niyo ba dito, excited ba kayo? Habang naliligo kayo, excited ba kayo? Linggo na lang. Amen? Nung nagbibihis pa kayo, excited ba kayo? Nung naglalakad pa kayo dyan, papunta dito, excited ba kayo? O kaya naman, habang naghihintay ka, pag 10 minuto, wala pang tricycle, hindi na ako pupunta. Amen? Dapat meron tayong excitement lagi. Dahil nag-i-expect tayo ng pagkilos at paggalaw ng Diyos sa ating pong buhay. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kung yung mga bata nga ngayon, excited na lang ang Pasko na. Amen? Excited So each and every one of us, we need to cultivate the spirit of excitement sa ating po mga puso. Sa gagawin at kayang gawin ng Diyos sa ating po mga buhay. Pero bago mangyari yan, kapatid, kailangan punong-puno ka ng pananampalataya. Hindi ka nabubuhay sa iyong nakikita. As the Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, that we need to live by faith and not by sight. Alam niyo ang mga taong madaling panghinaan ng loob, yung mga taong walang excitement sa kanilang puso at nawawalan na sila ng pag-asa, ito yung mga taong walang pananampalataya. Amen? Pero salamat sa Diyos, dahil sa patuloy nating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, no? Lumalaki, tumitibay, lumalawak yung ating pong pananampalataya. Lumalalim yung ating pong pananampalataya. At dahil sa pananampalataya nito, yun ang nagtutulak sa atin upang tayo ay magpatuloy. Pero kung tayo nabubuhay at umaasa tayo, nakadepende tayo sa nakikita ng ating pong mga mata, ay discourage ka. Panghinaan ka ng loob. No? Pero salamat sa Diyos. Ang lahat ng nandito ay hindi nabubuhay sa nakikita, kundi sa pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangatlo, na dapat nating taglayin. Hindi lamang dapat ikaw ay magkaroon ng perseverance o katiyagaan o yung tinatawag na anticipation, pag-asa, or expectancy. Pangatlo, yung tinatawag na readiness. Kahandaan. No? Paghanda ang bawat isa, pag ikaw ay handa, kahit ano pang dumating sa buhay mo, hindi ka maapektuhan, hindi ka titigil, magpapatuloy ka. Kasi handa. Bilang isang sundalo ng Diyos, no? Dapat handa po tayo. We are ready for war. Amen? Handa tayo sa lahat ng laban. Handa tayo sa anumang pakikipagbaka. Paano makikita na ang isang sundalo ng Diyos ay handa? He needs to put on the full armor of God. Meron bang pupunta sa gera, aharap sa mga pagsubok na walang dala-dalang sandata? Anong sandata natin na mabisa? Na kailangan ng tangan-tangan natin na upang tayo ay magtagumpay at hindi tayo panghina ng loob. Salita ng Diyos. Dapat handa tayo lagi. We need to be prepared. Amen? Yun. We need to be prepared. Preparado tayo lagi. Hebrews chapter 12 verse 2. Paano tayo magiging handa? Ano ang dapat natin gawin? To be able for us to be prepared. Anong sabi niyan? Fix your eyes on Jesus.
Tingnan mo ang katabi mo. Pag dyan mo itinuon lagi ang iyong paningin, manghihina ka. And then, mawawalan ka ng pag-asa. Kaya sabi nga nun, we need to fix our eyes on Jesus. Why? Because He is the author and the pioneer and the perfecter of our faith. Siya ang pasimula, ang kaganapan ng ating pananampalataya. Eh yung katabi mo, walang may tutulong, nalalago ang pananampalataya mo. Kadalasan pa siya nagiging dahilan ng panghinaan ka. Kaya, ituon mo ang iyong paningin kanino? Kay Jesus. Okay? Kay Jesus. Pang-apat, kailangan natin tagayanin yung tinatawag na faithfulness. Yung katapatan. Katapatan natin sa Diyos. Bagaman tapat tayo sa tao, pero hindi sa lahat, yung katapatan natin sa Diyos. Yung bang, dahil sa sobrang katapatan mo sa ating pong Panginoon, sobrang paniniwala mo sa ating pong Panginoon, ano? Talagang itinalaga mo na, ikinumit mo na yung buhay mo, lahat ng plano mo sa Kanya. Joshua chapter 24, verse 14 to 15. Tingnan niyo po si Josue. Dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, hindi siya basta-basta maimpluwensyahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit na yun pa yung ginagawa ng mas marami, yun yung agos ng mundo. Hindi siya maapektuhan. Hindi niya i-compromise ang katotohanan na kanyang pinangahawakan. At ito pa maganda, he was persuaded and committed not only to serve God, but also his entire family. Amen? Ano sabi po niya in verse 14? So fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Serve the Lord alone. Amen? So yun yung meron itong si Josue. Yung kanyang katapatan sa kanyang pananampalataya. Yung katapatan ng kanyang paniniwala na merong isang Diyos lamang na kanyang sasambahin. Na merong isang Diyos na kanyang paglilingkuran. Sino? Ang Diyos. The great I am. Ang Diyos na lumalang ng langit at ang lupa. Amen? Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. In verse 15, tingnan niyo po naging bunga ng kanyang katapatan. His commitment to serve God. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. But as for me and my family, we will serve the Lord. Dapat ganito po ang ating deklarasyon. Habang tinitindigan natin ang katotohanan, habang kinikilala natin na merong isang Diyos, dapat hindi lamang tayo yung ganong ka-committed na mag-serve sa ating pong Panginoon. Bagkos, meron din tayong paniniwala, na ang ating buong pamilya, asawa mo, mga anak mo, ay maglilingkod sa Diyos. Number 5. Alam naman po natin na sa ating mga buhay, hindi maiwasan na merong mga tinatawag na obstacles sa buhay ko natin. Meron po mga hadlang. Tingnan mo nga katabi mo, hadlang ba yan? Amen? Hadlang ba yan? Yes! There are so many different types of obstacle na pwede natin maranasan sa ating pong mga buhay. Na siyang pwede magiging hadlang sa ating pong pagpapatuloy. Even though we have perseverance, even though we are ready and we are prepared, even though we are faithful,
Even though we expect something from Him, pero hindi may iwasan yung mga tinatawag na obstacles. Pero maganda, dahil kasama natin ating Panginoon, we can overcome every kind of obstacles. Amen? So ano yung panghuli? Overcoming obstacles. Amen? Yung pagtagumpayan natin ang mga hadlang sa buhay po natin. Huwag nating hayaan na yan ang magiging sakabal sa ating pong pagpapatuloy. Huwag nating hayaan na yung mga obstacle na yan ang magiging sakabal sa ating paglago, ang magiging sakabal para mailigtas ang buong sambayanan natin. Huwag nating hayaan na magiging sakabal ang mga bagay na yan para makamit natin ang pangako ng Diyos sa buhay po natin. So, overcoming obstacle. Patuloy natin tandaan, we can overcome every obstacle because God is with us. Ulitin ko. The reason we can overcome every obstacle in our life, hindi dahil ikaw ay magaling, hindi dahil sa iyong koneksyon, hindi dahil sa iyong diskarte, hindi dahil sa kakayanan mo, sa lakas mo, hindi dahil sa iyong mga kayamanan. We can overcome every obstacle because God is with us. Kasama natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi, kapatid, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng hadlang dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Dahil kasama natin ang ating Panginoon. In Isaiah chapter 43 verse 2, ano sabi po dyan? When you go through deep waters, I will be with you. Hallelujah. When you go through rivers of difficulty, you will not be drowned. Hindi ka malulunod. Sabi ka lang, even though you go through deep waters, I am with you. Even though you go through difficulties, no? Ang Diyos pa rin ang kasama mo. Sunod, when you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Hallelujah. Ano ba yung mga nararanasan mo sa buhay mo? Nasa tingin mo, yun na yung nagpapahina sa iyo at matatalo ka na, susuko ka na. Ito ang tandaan mo, saan man ka pumunta, ano man ang iyong maranasan, kasama mo pa rin ang ating Panginoon. Kahit sabi ganoon, kahit matitindi pa ang mga pagsubok, problema, kapigatian, kalungkutan, sakit at karamdaman, He will not consume you. It will not consume you. Amen? Bakit? Kayang-kaya ng Diyos yan. Yun yung confidence po natin. Kung bakit minsan sa tingin ng iba, ang yayabang natin. Dami-dami na nga ng problema. Kung umasta, no? Kung magsalita, para bagang hindi niya iniinda yung problema. Yun yung pagkakaiba natin. Yun yung confidence na dapat meron po tayo. Na hindi natin hayaan na yung mga obstacle, yung mga pinagdara natin ang magiging dahilan para hindi natin maabot ang madakilang pangako ng Diyos sa buhay mo natin. So dapat, mga minamahal kong kapatid, huwag na huwag tayong titigil. Huwag na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Amen? Sabi po ng banal na kasulatan, huwag na huwag nating
ilagay at ilagak ang ating pag-asa sa tao, sa kayamanan, sa power. But we need to put our trust in Him alone, sa Diyos. Amen? Alam niyo po, bago po tayo manalangin sa oras na ito, dumating yung time na ipapanganak na ang tagapagligtas, si Jesus. At nung sinabi na ipapanganak na si Jesus, ay nagkaroon na ng takot ang mga hindi naniniwala sa Kanya at natatakot, lalo-lalo na itong si Herodes. Dahil sabi ng banal na kasulatan at ng propesiya, itong ipapanganak ng sanggol na ito ang magiging hari ng sangkatauhan. Kaya inutusan niya ang mga dalubhasa, kasama na doon ang 3 mago, the 3 wise men, upang hanapin ang batang ito. Pero sabi po ng banal na kasulatan, hindi sila naglakbay ng 1 araw. Hindi sila naglakbay ng 2 araw. Naglakbay sila ng mahabang panahon hanggang nasumpungan nila ang batang ito. Pero sa kanilang paglalakbay at paghahanap, marami sila na-encounter sa kanilang paglalakbay. Pero hindi sila tumigil. At dahil hindi sila tumigil, sila ay nagtiyaga, sila ay nag-persevere. Nandoon yung excitement sa kanilang mga puso na makita, mahanap ang batang ito. At alam niyo po ang naging kapalit. Binago ng Diyos ang kanilang buhay. Pinagpala ng Diyos ang kanilang buhay. Mga kapatid, sa umagang ito, nandun ka man sa isang kalalagayan na sa tingin mo, ilang hakbang na lang, nandun ka na. Yung iba naman, ilang tulong na lang, makakabit ko na. O yung iba naman, ilang luhod na lang, sasagutin na ng Diyos yung aking pangalaman. O yung iba naman, ilang tulog na lang, darating na yung aking hinihintay. Gaano po tayo ka-excited na makita, maranasan yung inihanda ng Diyos sa buhay po natin? Kagaya ba tayo ng ating pong pinag-aralan na maghihintay tayo kahit medyo matagal pa? Na tayo ay magkakaroon ng tinatawag na isang pusong punong-puno ng excitement at umaasa. O tayo po ay nagiging tapat sa Diyos na kahit anong mangyari, hindi tayo bibitiw sa Kanya at hindi natin kakalimutan ang Kanyang mga pangako. Kapatid, kung ikaw ay excited sa kaya pang gawin ng Diyos bago matapos ang taon ng 2025, inaanyayahan kita na tumayo sa oras na ito. Alam ko po, yung iba sa atin, discouraged na. Yung iba naman, excited pa rin. Baka sakali, last minute, makakamit nila yung ipinangako ng Diyos. Itaas po natin ang ating kamay sa Diyos sa oras na ito. At tayo po'y lumapit sa Kanya, usap po natin ang ating pangalabi. Kausapin niyo ang ating Panginoon sa oras na ito. At sabihin niyo,
kung gaano kayo ka-excited doon sa mga inihintay nyo sa mga pangako ng Diyos sa inyong mga buhay. At tandaan mo kapatid, kung paano si Apostol Pablo, siya mismo ang nagsabi, siya ay kumbinsido na anuman ang sinimulan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, ito ay kanyang tatapusin. Hindi titigil ang Diyos hanggat hindi nangyayari, nagaganap ang kanyang sinimulan sa buhay mo. Panginoon, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo, Ama, patuloy na umaasa, pinanghawakan ang iyong mga salita. Natunay nga po, Panginoon, bagamat meron kaming mga pinagdaraanan, pero hindi namin itutuon ang aming mga paningin sa mga bagay na ito. Bagkos itutuon namin ang aming mga paningin sa iyong pangako, sa iyong mga salita, at sa iyong kayang gawin sa aming pong mga buhay. Ama, huwag mong hayaan na kami ay panghinaan ng loob. Huwag mong hayaan na kami ay dumating sa isang kalalagayan na kami ay susuko. Tatalikuran namin ang aming pong pananampalataya. Bagkos o Diyos, bigyan mo kami ng katyagaan. Lord, give us the spirit of perseverance. Ama, sa oras na ito, hayaan mo po, Panginoon, na kami ay maging committed sa aming pong pananampalataya, sa aming pong pagsunod sa iyo, sa iyong mga salita, at higit sa lahat sa iyong mga pangako. Ama, patuloy namin dalangin na buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo po, Panginoon, ang lahat ng mabubuting bagay, Lord, sa bawat isang nandito. Ama, sa pangalan ni Jesus, aking sinasawata, aking sinisira, at aking pinapawalang bisa ang kapangyarihan ng espiritu ng kawalang pananampalataya, espiritu ng kawalang pag-asa. In the name of Jesus, I break its power right now in the name of Jesus. And I release the spirit of hope. And I release the spirit of peace, joy, upang sa ganun Diyos sa aming pagpapatuloy, aming pong tangan-tangan ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, anumang gawa ng kaaway, anumang mga hadlang, obstacle, palikat na inilagay ng kaaway, Lord, sa aming pong mga inaasahan na magmumula sa iyo na iyong ibibigay at ibubuhos sa aming mga buhay, ay aming sinisira at winawasak sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Sa lahat ng merong sakit at karamdaman, ikawan mo po, Panginoon, ang kagalingan. Sa lahat ng mga nananalangin at nag-i-expect ng iyong pong provision, Lord, we pray and we declare, oh God, your provision upon their lives. Salamat po, Pare God. Ama, dalangin po namin na habang hinihintay namin ang katapusan ng taon ng 2025, dalangin namin, Panginoon, samahan mo kami. Patatagin mo kami, palakasin mo kami, bigyan mo kami ng kalakasang pisikal. Lord, we pray also, Father God, for your divine protection sa bawat isa po sa amin. Na hindi lamang kami mag-celebrate itong buwan ng Disyembre, Father God, kundi kami ay makakatawid sa taon ng 2026. Salamat po, Father God. Lord, minsan ba, bless your people, O God, in Jesus' name I pray. Amen
and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po'y makakaupo na. At bago po